natin makikita. This is gonna be super intense, lalo na we're seeing a short glimpse ng mga emblems and talents na gagamitin nila. Unang tingin pa lang naka-tenacity na kaagad yung Bruno. So that's something that I like kasi yung pressure ay manggagaling sa iba sa mga members ng RSG. Specifically kay Irad and kay Light once na makarating siya ng level 4. Sobrang interesting kasi yung lineup na ginawa ngayon ng Echo, hindi siya totally reliant on the damage coming from the Bruno. Sa linyang ito, si Sanford din, isang malupit na magiging key sa mga engagement ng Echo dito sa game na to. Halos parehas na nakikita nating rotation para sa ating dalawang mga players. At si Daddy JP ay sisilip lang muna sa kabilang bahay para malaman kung kamusta ang kanilang kapitbahay. Kahit anong hero talaga, no? Si Daddy JP, harapan lagi maglaro eh. Oh, sabi niya, teka lang, It rhymes. mga kids, silipin ko lang yun sa kabila. And especially now with the emblems and talents na meron tayo ngayon, both the mid and the roamers ay nakagamit ng Wilderness Blessing na makakapagpabilis ng movement speed nila every time they step into the river. But now, mukhang awat muna. More on focus lang muna natin makikita sa ating dalawang koponan. Again, yung nagiging istorya ng MLBB ngayon is parang yung meeting place na sinasabi natin doon sa may Turtle team fight ang unang makikita. So it's really more on the information para sa dalawang teams. And it is not the usual RSG and Echo na ating nakikita kasi most of the time, ikot, kill, agaw objective, that's it. Pero pag tumuloy yung ganito, pansinin nyo, yung early game definitely mas pabor sa Echo kasi yung carry mamaya pa yan lalaban. Same with the Novaria. Pwede sila mag-hits and I think Irad sobrang critical na magiging role niya dito to go for that 50-50 kasi yun lang pinakamagagawa nila for now. O nga pala, more on back siya kasi si Irad, so mabilis talaga. Tsaka yung napapansin natin ngayon with the meta that we have, most of the activity is always happening in the XP lane. Gugustuhin nila na ma-pressure muna yung mga XP laners bago sila mag-contest doon sa Turtle na ngayon ay nangyayari na sa pagitan ng dalawang magkaibigan. Okay, nakapwesto na ang mga besties dito sa may Turtle Objective. Nag-level 4 na rin si Sanford at nakapwesto din ng RSG. Wala pa namang hilang pwedeng gamitin dito. Ticking, waiting. Ngayon, flicker in by Nats. Napaka na penalty zone. With ang Turtle mapupunta muna dito sa Echo. JP gonna go down there for first blood dito kay Nats. Pinaparamdam ng RSG ang bawas nila sa early. A kill for a Turtle. A kill for an objective. You'll take that. If you're the side of Echo, kasi yun ang gusto mo, pero another milestone, Chandel. Another milestone for the young GOAT. Echo's last win against TNC made Cartis the first player to reach 100 match wins. Grabe naman yun. In MPL Philippines history. Again, puro history ang ating nakikita at proud kami na maging parte ng history na to. Grabe naman. Tama naman. Makakwento ko to sa mga anak ko, pag nagkaanak na ako. Tayo ay mga pawang taga-kwento lamang at sila ang gumagawa ng kasaysayan. Mga taga-subaybay Ano? ng mga kaganapan. Ito, medyo makakita na tayo ng konting damage kay JP. Meron na siyang haaskos. So, medyo intense kasi yung mga gato moments na alam mo kung nasan yung mga kalaban mo, parang medyo pipigilan mo yung sarili mong pumindot eh. Pero grabe yung disiplina. Paano magpigil? Hindi natin mapakita eh. Kung mapapakita lang natin eh. Kaya ng camera eh. Sayang. But again, Pigel is the name of the game. You have to make Pigel the giggle if you're Echo. Kasi ngayon, Sanji, hawak niya na yung Divine Judgment. So meron silang paraan para makapag-engage. Meron silang paraan para makahila ng kahit isa sa mga members. So kung sakali na magkaroon ng misposition or overextension itong si Aqua or si Eman, din magkakaroon naman laban. Uy, smooth naman nun. And again, yung sipang yun napaka-critical para mapigilan din ang hila nitong si Kuya Light, which is pwede ba nang gawin ngayon? Eman, will you have enough damage? Ang problema ngayon kay Daddy JP, no na follow-up beans na hindi din pwedeng lumaban si Benny Cutie at si Sanji. At dahil dyan, dalawa na ang kills ng RSG at mukhang pwede pang dumiretso dito kay Benny Cutie sa may baba. Another one! Ika nga nung scoreboard natin kanina, pero si Benny Cutie lalaban yan. Labang siya sa level, and yan yung worldie, masakit ng bawas. May hila din pala ang Echo, sabi ni Sanji. Although Benny Cutie, 4 ang kanilang kalaban ngayon. Feeling ko, atras muna tayo. At dahil dyan, na magkakaroon ng space ngayon ng Echo na kumuha ng Turtle pero hindi sa Nats para manggulo. Tignan natin kung makukuha ba. Pero hindi, mayroong retribution. The Young Goat at bottom lane. Si ako makukuha din nila. Parang mabilis ulit ang mga nangyayari. Pero si Turtle, pero sa bottom lane. Galing tayo ng bottom lane, tapos bumalik na naman. Yung cool kasi sinasabay nung Echo. Yung kill tsaka Sobrang daming ganap, especially on the bot side. Kasi kita natin, nagkaroon ng tug of war ng bahagya. Kasi Sanji falls over. And then nandun na naman si Light na humatak already with 2 assists as we speak. And Echo wants to convert right now. Sinasakal ng puterya. Ayan na yung mga basics nag-aampasa na. Harapan na to.
And again, the regen is gonna be cut short dito. Ay actually, ang ganda na ng anti-regen against sa Fredrin, no? Kasi yung pagbalik ng buhay niya with the Grey Health, yun yung critical para mag-sustain siya sa laban. Alam mo, okay na sana na naibigay ng Echo or willing ibigay ng RSG yung mga turtle sa Echo. Pero ganito kasi yung nangyayari. Hindi sila nakakonvert doon sa clash na naganap sa may bandang ibaba. May na-pick off sa kanila and the pressure is now being felt by the Raiders unti-unti. Dahil si Carl TZ ang nakakuha ng turtle plus yung purple objective since hindi na naman ginamit yung kanyang retribution during that moment because meron siyang appraiser's wrath para makakuha ng turtle and nireserba niya yung retribution niya para kunin yung purple na dapat sana ay kay Irad. At talagang nararamdaman na ngayon na ang pressure na bit-bit ng Echo dahil yung RSG hindi rin masyadong gumagalaw. Parang nag-aantay na lang sila ng perfect opportunity. No, teka lang, parang merong dadaan dito. Kuha tayo ng magandang hila, tsaka tayo mag-regroup. So yun ang inaantay ngayon ng RSG na for Echo na maintain nila ang kailang 1.3k gold lead. Now, meron ulit tayong turtle team fight. Meron 3 players na Echo sa may bottom lane. Ano bang kailangan gawin ng RSG? I mean, RSG, you have to wait for your timing. Lalo na Aqua, Eman, late game scaling paparehas na Novaria and Carry. Fortunately, para kay Eman ay naka-build up na siya ng corrosion sight. So mas magiging masakit yung kanyang basic attack. Also building yung pantalon which is the steel leg plates para kahit papano meron siyang physical defense going up against some of the members from the side of RSG or rather Echo. Kaya nagtipon-tipon sila ngayon kasi alam nila that this is gonna be the most important turtle. Ito yata yung timing na hinihintay natin. At dalawang flicker ginamit ng dalawang miyembro dito ng RSG para lang matanggal ang Dragon. Laban sa 4. Malayo din naman si Eman. Pumasok na with the penalty zone. Carl TZ with the red tree. Kuha na ang turtle bar sa kanila. Additional shielding. Babagsak ang Appraiser's Wrath. Magandang bawas pero kulang ang backup ngayon. Has to go for the abort. Sanji! Ay! Grabe naman si Carl! Napakunat. Sanji not gonna be enough to save Carl TZ for the meantime. Ako si Benny! Cutie! Si Benny! Napaginit na, Bobby! Hindi pa tapos na re-engage. Naubusan ng bala ang RSG para talunin si Benny Cutie. Grabe naman ang bagyo. Kanina nakita natin sumisira lang na tore pero meron pa pala. Hindi pa nga yata tapos sa may middle lane. Non-stop pa rin ang paghampas ng bagyo na si Benny. Lalaban si Eman 1v1. Uy, Ay, 1v1. hindi pala. Ay, nakala. Ito na si Eman na iwan. Naku, bumalik. Nag-iisa. Oh my goodness, Benny. Not gonna be able to JP? re-engage as well. Daddy Aqua? JP has to back off. Aqua. Oh! Subukan ko Ay! Makaka-precision kill pa ba? Hindi muna, pare. Grabe, halos wala ng buhay si Ako doon pero sabi niya, teka, kaya yata na range ko. Ganon ka-intense ang mga communication, ang comms na nangyayari ngayon sa dalawang kupunan natin. Kasi regardless, even Aqua, di ba? Oo. Nagulat na tayo na wala si Benny Cutie. All eyes tayo kanina sa laban nila ni Eman. Pero wait, there's more. Sobrang dami nang nangyari. Balikan natin lahat. Sige, Okay, balikan natin. trade happened. Rewind. Top turret ng Echo para sa bottom turret ng side ng RSG. So 1v1 in terms of objectives. Kaso, si Benny Cutie naka-double kill kaagad kasi nakapag-stay yung teamfight. And yung teamfight nangyayari sa may bandang ibaba ng mapa kung saan nandun malapit si Benny. Tama. And because nakasecure na siya ng sobrang daming items which are the Husk Claws and the Berserker's Fury, then there's extra attack speed. Plus, meron din siya na damage na pwede niyang i-backup sa kanya mga kakampi. So mas nahihirapan ngayon ang RSG kasi yung trades na dapat equal lang sila, nakakalamang ng kaunti at nakaka-plus 1 ang side ng Echo sa mga ganong klaseng sitwasyon. Speak of +1, meron pa nga +1 na tore doon sa may top lane. At makikita na naman natin ngayon na naka-flow minion wave. Sinabi kanina ni Hans na isa sa ating keys to victory ay ang manage other lanes. Isa sa pag-manage dito, pwedeng Uy. sipa. Okay, medyo napalalim nga lang sipa to ni Daddy JP. At RSG parang ready to mag-raid. Flicker in! It's a raid happening right now! Light, magandang flicker sabay ng Divine Judgment. Now it's a 4v5. Naku po, magandang pwesto ng RSG para makuha ang Lord na to. Pasok si Sanji sa gilid with the penalty zone. The damage is Wow! real. Carl TZ binampa ang espada. Nakuha. Makikita natin ngayon, Irad Irad is na going down. Grabe, Walang Sanji. retry para sa RSG. Pero Nats, babawi naman kay Sanji. Palitan lang ng palitan ng ating dalawang kupunan. Pero nandito pa rin Carl TZ at gustong simulan ang Turtle have 3 players They're rushing it. of RSG na nandito. Naka-ready din naman. Napadali. Naka-ready din si JP. Oh, it's Carl TZ dash forward. Magandang sipa, medyo mala off ang angle. Daddy JP ngayon, kailangan si Nas ang targetin. Ako on the sides. Ako on the floor. Oh! That's gonna go. Yan na, si Light ang hinahabol ngayon. Yan na Hindi sila. pa yata tapos. Si Benny Cutie Oh! may bawas pa man Benny! ako, bakit? Benny! And there it goes. Benny Cutie going down si Eman. Ang ganda ng pasok.
Nako po, mukhang naghahabulan na ang Raiders, pati na rin dito ang Echo. May kita natin na talaga nga napakahaba ng teamfight na yon is First Lord lang naman na ang gusto naming pag-agawan. Teka lang, awat muna. Awat muna. Start lang yun. Awat muna at sa dami ng nangyari na yon, andyan pa rin yung Lord. Kumbaga nanood lang siya. Sa dami ng mga pick-offs na naganap, nahila si JP, nahila din ni Sanji, and there are so many objectives that are still available. At yung mga ganong klase ng trade, stalemate lang sila. Kasi kahit papano, even when Echo has that almost an entire 1K gold lead, RSG, they're still maintaining it close na kahit papano nakakuha sila ng pick-offs. Hindi ba napupunta kay Eman yon? Naaalagaan pa rin nila si Eman with a 2-1 and 3 KDA pero going up against Ito na Benny naman. Cutie we na go sobrang again. dami. The Ito na only ulit. difference is wala si Benny Cutie sa laban na to. Ako po malayo si Benny. Wow! Aqua ang Aqua! nakuha ng Lord na ito. Ang follow-up kills, napaka-importante dito, Eman. Struggling, sustaining si Irad. Ngayon nung may iwan. Ako! And there it goes. That's gonna be 2 kills going down for RSG. At Echo naman, anong gagawin nila? Ang Lord na pupunta sa Raiders. Sabi ng RSG, okay lang, kuhanin natin ang objective. Pero sabi ng Echo, hindi pwedeng wala tayong bawi. Mukhang kakaibang depensa ka na gagawin. Parang hindi pa nga depensa dahil dalawang players ng Echo ang nandito sa may middle lane. Ano na nga ba talaga ang nangyayari sa game natin, Kuya Hans? I mean, you have to give it to RSG at this point. And especially sa Echo kasi nakakuha sila ng a major pick-off. Nakuha nila si Irad and they've also managed to take Light in the process. So, mas na-limit nila. Nakap nila kung ano yung potential damage output na pwedeng ibigay. Kasi kung sakali na makahatak si Light using the Divine Judgment, then it's not gonna look good para sa side ng Echo kasi pwedeng si Sanji or si Benny Cutie yung makuha sa pagkakataon na yun. Lalo na ngayon, 8.9k na ang hawak ni Benny Cutie in terms of gold and also Carl TZ even with the damage dealt as well. So kahit sino, parang ang call dito kahit sino pre na lang eh. Pwede mong kunin yung kahit sino sa mga members basta tumingin sila and communication is gonna be the name of the game on this one, especially in the middle portions ng laro natin. Grabe, may kita natin 64% minus 100. Ay, 100 minus 64, yun naman sa side ng RSG. Di ko nakita eh. Nice. But yeah, ganun na lang 100% para mabuo. But yeah, makikita natin ngayon, meron na tayong Oracle para dito kay Sanford na RSG. Kuya Rakard, ano ba ang pinakamagandang play nila ngayon? Actually, yung magandang play dito ngayon is, tama yung ginawa ng Echo kanina, alam nila na hindi na makuha yung Lord, pero hindi nila binato lahat for the Lord take, di ba? Sinave nila para sa dulo kasi makuha mo man yung Lord, kulang kayo sa miyembro, hindi din kayo makaka-push. So, if they can keep doing that, and right now, ang problema dito ng Echo is medyo sumasakit din si Eman, and contrary to ibang games natin, si Eman, dikit ngayon yung gold kay Benny. Tsaka nadalawang Anticuras, yung iba sa mga members which is si Cho and si Fred rin na hawak ni JP tsaka ni Carl TZ. So that limits or at least inhibits yung pwedeng damage output na iba to ni Eman in this fight. So kahit paano, pag tumagal sila sa laban, lalo na naka-Guardian's helmet, itong si Carl TZ na kapag nag-escapo siya doon sa team fight, pwedeng bumalik yung kanyang buhay ng paunti-unti. So hindi niya na kailangan mag-recall at bumalik sa base dahil andun siya, alis lang ng team fight for just a few seconds and then after that, lalo na ngayon, 30 seconds na parating yung Lord, kailangan kasi nandun siya para yung Lord dance mangyari specifically at that moment. Nabanggit na ang Lord Dance at 20 seconds nga bago mabuhay at mag-spawn ang panibagong Lord. Napaka-importante na mga pwedeng ibitaw na mga skills ng ating mga players. So for Echo, kalmado sila ngayon. Same goes with RHG. At narinig natin na meron ng damage si Kuya Eman na magbibuild ngayon ng kanyang Wind of Nature. Ultra Wind of Nature technique na yan yung mga pang-micro, pang mga Lord Dance. Marina mag-ting. Oo. May Yun yun. sound effects Bigla pala lang yun. tutunog yun. Pag narinig mong tumunog, it's showtime para sa mga marksman. So, tingnan natin kung ano nga ba ang gagawin ngayon na play ng ating dalawang koponan. So, medyo, pag naririnig mo yung mga gantong isa lang yung nagsiskill, medyo kakabahan ka na eh. Medyo tahimik no? Tahimik yung Oo. tahimik ang mundo. Okay, nilatag na ang Ayan. Astral Echo. Meron din mga pagbabitaw dito ng mga bulalakaw ni Kuya Aqua. At kalahati na lang buhay ng Lord. Ang question dito ay, i-contest ba ng RSG kahit naka-position sila? Ako si Irad, yan Kumanda nagumulong na na. kayo ng mga hinga nyo! Conceal! May conceal sa likod! Andun sa likod si Light! Oy, Kinapos namiss! si Sanji! Di ba ang nasipa palayo? Right now, si Light ang magiging problemado dito with HP! Practicing with the Lord! Nahiwa ang laban ditong RSG at Echo! At nakikita natin ngayon na dumediretso pa nga ang Echo, biglang lumobo ka ng Kalabaka, 3.6k. At look at Benny, after kumuha ng kill, mukhang dediretso pa nga ng Torre dito sa may middle lane. And Echo right now, parang hindi na nila atayin yung Lord. Naku, wala na, hindi
Hindi nata kailangan ang sakit na ng mga Sanji! hampas ni Benny. Ni Sanji nasa harapan na din. Healthy pa si Carl TZ. Oh, kaso maubos na sila minions. my Medyo dumating yung minion. Dumating yung minion Dumating ng ang minions. dahil dyan makakadepensa pang RSG pero meron pang panibagong minion wave na dadaan dito sa Echo. May kita natin we have Blade Armor, Immortality para kay Sanford and Cartesi. Pero ang ganda ng outplay kanina ni Sanji doon sa Lord Take kasi alam niya na Siya yung targeting. siya yung punteriya ni Light. Uy! Na nag-flicker si Light papasok para gamitin yung Divine Judgment para hilahin si Sanji pabalik. Pero Sanji using the flicker to be able to get away. Plus si JP na sinipa din palayo si Eman. So there's no damage output. At ngayon kumakatok na ang Echo sa pintuan ng RSG. Eto, wala nang conceal play. Eto, harapan na labanan para dito sa Lord right now. So, Torre muna. So far, I think ang gusto lang naman ng Echo dito to get as much gold as they can para mas sila yung lamang sa mga susunod na magiging laban. Kailangan lang talaga din nilang isustain ang kanilang kalamangan ngayon. At sinabi natin sa ating storyline na importanteng banggaan to para sa ating dalawang junglers. At ang banggaan na nakikita natin most of the time, Banggahan talaga. banggaan Banggaan na! talaga. Fredrin ba naman tsaka Baksha? Pag hindi mo binangga, iba na lang sana yun. Kumbaga, unstoppable force versus immovable object. Ano yung maabot talaga Pag yan ang dalawang naglaban na yan. Ito, makikita natin Ito. sa replay. Ito, right? Game sense yun, min. Flicker galing kay Sanji. Oo. Nasipa si Eman, so walang damage output. And si Light din together. Nag-flicker si Eman para makatakas dun sa laban na yun. Kaya nakapag-wave clear pa sila. Pero ang nadamay was si Nats na nag-initiate sana ng penalty zone para kahit papano kung sakali na makalapit si Eman, makadish out sana ng damage. Pero hindi. Nasipa siya ni JP, so walang damage output dun sa laban na yun ng side ng RSG. Kaya alam mo, parang off-angle yung sipa ni Daddy JP, pero tama eh, diba? Mission Malayo failed lang talaga. successfully. Exactly. Mission failed successfully. Kailangan mo lang talaga itaboy. May mga moments talaga na Oo. yung mga sipa, hindi mo kailangan secured kill eh. Hindi naman kailangan para sa kill yun. Hindi naman kailangan hindi para lagi sa gold kailangan laner. TikTok plays, Sa, Di ba? sa basketball, fade away shot. Yung available away dyan. shot. Sa iba ka nakatingin, pero sa iba rin pupunta yung bola. Tama. Basta wag ka lang shoot Isolate. wag ka lang shoot sa ring ng kalaban. Oo. Yun Tama. lang yun. Delikado yun pag nangyari yun. But yeah, makikita natin ngayon na 17 minutes for this game. Ano na talaga tayo, Rockhart at saka Hans? Lord na lang talaga. 17, 15 seconds. Will, RSG tsaka Echo to. Ano pa bang i-expect natin sa Gamay Cry? Pero win probability, still 69% Nice. versus 31. But for RSG kasi, meron silang mga biglaang setup. Meron silang penalty zone. Meron din sila ditong divine judgment. Pero grabe yung control na pinapakita ng Echo. That's true. Pero despite that, mas confident pa rin yung RSG. Gumagawa ng mga plays itong si Kuya Light. Hindi siya mapatok lagi, pero pag pumatok yan kahit isang beses lang, pwede ma-disrupt yung formation ng Echo right now. Although things are leaning towards the side of Echo kasi si Carl TZ naka-immortality na. Walang naka-immortality sa rest of the members of RSG. So kapag may nalatagan na isang members, lalo na Sanji has a Divine Judgment, it's gonna go mayhem. Ito na. May narinig It's the ako conceal. It's already used up. Nakita na si Daddy JP. Harapan na ngayon ang magiging laban ng Echo. Itong Nasipak si RSG Benny. naman, meron pa silang conceal. Gagalaw naman. Kuya Light, hinahabol. Sino ba talaga ang aking hihilahin? Nag-aabat. Oh! It's gonna be a run by Naku, si Eman! Si Eman, wala, pero sabi nila Echo na diretso yata sila. Ito na, dire-diretso nang wala nang titigil pa. Echo Express full steam ahead. Dalawa ang patay para sa side ng RSG pero meron namang Lord. 18 minutes para sa ating game. Hindi yata nakakapitalize ng RSG itong Lord na to. Pero pwede bang tapusin ng Echo dahil meron silang minion wave sa top 10? I mean, medyo delix kasi andyan pa si Aqua. Andyan si Aqua, so meron silang wave clear kahit papaano. The only problem for RSG is that hindi nga nila na-maximize yung Lord na yon dahil patay si Eman. But in less than 10 seconds ay mabuhay na hero na yan! The play by Daddy JP. Although wala namang titira dito, inantay lang nila na makuha yung Torre. Alright. And it's gonna be enough. Oh, taunt here. Parang kay Nats. Ooh. Parang hindi Eman's na alive. mag-aantay. Bendy Cutie buhay. Doon sa likudan. Pero ito na ang gante ng ape. RSG with Eman in the front. Diretso nga yata ang RSG. Meron pang Astral Echo. Eto to na. Susugod ba? Ang gulong! Ang gulong. Ay, naku, nakapag-tap! Uy! Naku, Oh! naiwan siyang mag-isa at nanginginig. Oh my goodness, it's Ira in Pero the may front. hila! Nahila pa. Sanford! Sanford! Buhay pa! Buhay pa with the shot! Hala! Oh my goodness! Hala! They're holding on! Napakadami nangyayari ngayon sa ating laban na dalawang patay para sa na Echo at isa naman para din sa RSG pero mararamdaman na natin ang sakit na ng mga marksman. Ilang Lord na ba yun?
Tatlo pa lang. Tatlo pa Mga lang. ba Pero lang? meron Tatlo pa pang lang. isang natitirang inhibitor. Tatlo pa lang, te, pero grabe. Ganun, Ito na yung pakiramdam ng game na to. ganon ka full-on mechanics ang dinidisplay ng parehas na teams. Echo manages to get another objective doon sa may bandang itaas. Pero dahil wala si Sanji, mas natanggal yung pack na makokopya yung retribution. Uy, si Carl! Si Carl Si lalagay Carl! sa alanganin na pa pang kanya immortality. Mortality going down. That's JP on the front. Pero wala muna sila masyadong bawas and they will have to clear. Sa ngayon, it is a risky play pero RSG nakuha ni Immortality. Medyo malaking bagay din yun. Oo, tapos ang nakuha pa nila ng immortality ay Si Kuya Carl. si Kuya Carl. Alam mo, makukompleto na natin lahat ng mga kuya dito. Oo. Looking forward na sumama si Kuya Kim. Kanina si Sermat lang eh. si Kanina Sir Matt. Sir Matt. Sermat eh. Ngayon si Kuya Carl nandito na rin. Okay, ito na yung mga medyo nakakakabe. 21 minutes na, guys. May kita natin Oh, nice nahila. try from JP! Pero may hila muna siya. Good thing na wala masyadong pwesto ang RSG to capitalize doon sa hila. Pag mga ganyan na, nakikita mo na talagang ready to fight yung mga players eh. Kasi nung Divine Judgment si JP, naka-ready din si Sanford. Activate Dragon! Although that's not the best hero. Alisto eh, no? That's not the best hero if you're the side of RSG kasi sobrang tanky talaga ni JP ngayon. Kahit wala yung immortality niya at nagre-regenerate pa as we speak. The fact na sobrang kunat niya at wala pa gaano yung follow-up from the side of RSG already speaks volume. There's another thing as well. Wala yung Black Dragon form na hawak ni Sanford kanina. It's still cooling down. So ngayon, posible na nasa kamay ito ng side ng RSG but unless Carl, TZ, and Sanji makes beautiful positioning pero si Sanji kasi wala pang nakukopy ang ultimate. So hinahanap niya ngayon si Light at hindi niya masipat kung nasan ba si Light ngayon. Actually, bring up ko lang yun. Ang ganda ng ginagawa ng Echo kasi hindi sila nagpapakita. Hindi sila maharas ni Aqua din. Oo nga eh. Tsaka, tinan nyo, parang kakaiba din yung pwesto ngayon ni Eman at saka ni Light. Pagka meron talagang dumaan, medyo delikado at nahagit ng CCTV Nako. si Kuya Benny Cutie. Ay! Naku, si JP JP's sa out! huli sa likod! It's gonna be a go signal para dito sa Ayun, RSG. Dragon. Ortiz sa harap. Sanford Si Eman. naghahanap. Si Sino Eman. kaya madalya? Si Eman with a better fight. Ako po! Oh my goodness! Oh! Tumatakit! Nice one! Okay. Mula dito, sa likod. Pero saan ba talaga ang laban? Sa likod o sa harap? Sino nanlugay dito? Benecuti sa likod, hinahabol ng dalawa. Kung si Sanford makuha ang carry dito sa gitna. Oh! There's gonna be a shutdown para dito kay Aqua. At teka, Si naiwan Benny. si Benny Dapat Cutie. talaga ilaban. Sabi ni Benny Cutie, here's my friend Carl Casey. Pero sabi din naman ni Irada, rolling in the deep play. Malakad Rolling in the Ako, nag-U-turn! 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 What a dodge! Si Benny What Cutie a dodge! na. Oh Aqua my with a goodness. kill. Teka lang, si Benny! Si Benny, Benny. ito na naman, lumalatag na naman ang kanyang mga extra balls. Pero si Benny, cutie, is gonna be brought down! It's 4 heroes! It's a Wala sa shutdown! side ng Echo! 30 seconds, 47 seconds, 4 seconds bago mabuhay. At nandito ngayon ang RSG sa may bottom lane. JP's alive! Oh, wala na yata ang Lord to mga kaibigan. Dalawang miyembro ng Echo laban sa apat. Pero Ng yung minions sa RSG, gitna, ah. walang minions. Minion sa gitna ng Echo. Malayo minions. Naku po, sayang yun para sa RSG. Looks like they will have to go for the Lord. Ang hirap din kasi ng-engage kasi wala si Eman. Ang hirap din talaga ng mga nangyayari. Kaya kung ikaw ngayon ay Orca at ikaw ay Raider, Naku, hindi Hindi pa ko- rin pwede huminga. walang hihinga! At hindi ko na alam anong nangyayari sa'yo. Anong nararamdaman mo ngayon. Pero Echo, RSG, wala silang pakialam sa nararamdaman ng isa't isa. Basta kami, laban kami kung laban. Kampasan lang. Okay, kalahati na lang buhay ng Lord na din si Carl TZ. JP Okay. and Sanford, nakita natin yung conceal by the way. Opo. Meron na ni Dragon. Nilayo si Carl! Nalayo! Tira! Dawa pa rin ang Naku si Eman! kuha. Eman! Eman, magkaka ang buhay, matakatakot Sanford! kaya. Pinipilit ang tatlong miyembro ng Echo pero may penalty zone sa gitna. Naku po, ito na. Ang Naku, wala possible si na Eman dyan, kapsalita. Carl TZ, hindi makasurvive. Pop na naman yung mortality. Uy, JP! Hindi na yata magiging sapat. Uy! Mateterify Uy! pa masasagap dito si JP. Uy! Carl Uy! TZ daw sa kamay dito ng Irad. Nag-aabol pa ngayon ang RSG. Nasa kanila din ang Lord doon sa baba. Opo, Sanji naghahanap ng pwedeng gawing pwestuhan. Wala si Sanford, wala si Carl, Sanji, Benny Cutie ang wave clearers ng side ng Echo. Can they defend this? Okay, 4K gold lead para dito sa RSG. Meron pa silang Lord sa may bottom lane. 45 seconds, 31 seconds yung mga Benny? makukunat na players na Echo. Benny! Magawa ng play, Benny Cutie doon sa Aray! likod. Aray! May Aray! way to take it. Oh! Pero wala, hindi niya kailangan yon. Si Eman ngayon ang magwawagi.
sa laban at ngayon ang RSG ang makakuha ng Game 1.